Buboy, meron daw madugong lihim. Inihahanda na ni Buboy ang pulang tela at masking tape dahil ramdam daw niya paparating na ang kanyang bisita. Ang kanya raw buwan ng dalaw. Regular na dumadalaw sa akin. Para na akong babae. Sa pagkakakilala ni Buboy sa kanyang sarili, simulat sa pool daw, siya'y lalaki. Yun nga lang, buwanan din daw siyang nireregla. Bilang patunay, ipinakita niya sa amin ang mga natagusan niyang underwear at kutsyon. Intindihan ko naman po ang mga babae. Pag nagkakarigla sila, napakahirap pala. Dahil nararanasan ko rin. Anong nararamdaman mo ngayon? Medyo mahirap kasi masama yung pakiramdam ko. Natutulog na lang ako maghapon eh. Kinabukasan, siya'y dinugo. Akala ko ihilang. Yun pala, may tumagas na dugo. Pero nireregla ba talaga siya? 14 anyos lang daw si Buboy nung una siyang dinatnan. Natatakot ako. Akala ko sakit lang eh. Pero ang inakalang isang beses na pagdurugo, Lagi na lang po ako nagkakaroon. Minsan po, maraming lumalabas. May nasasama ding tae. Paminsan-minsan, namumutla na ako eh. Namumutla sa takot. Sumasakit ang puso ko. Minsan, balakang. Gusto ko lang laging matulog. Minsan, nawawalan ako ng ganang kumain. dahil sa hiya at takot, uma-absent daw noon sa eskwela si Buboy. Pag nagkakaroon po ako, idinidikit ko po yung tela sa brief ko gamit ang masking tape. Medyo nakakakiliti, pero okay na din. At least, may nagpapakilig sa akin. Naaalangan din daw siyang bumili ng sanitary napkin. Nahihiya po akong bumili ng napkin kasi kulang yung pera ko. Gusto ko kasi with wings. At lalong mas naging kalbaryo nung siya'y nagtrabaho. Nag-stay po ako sa barracks. Di na po ako nagtatrabaho. Nahihiya na po ako. Kumuha po ako ng bote ng soft drinks. Sinahod ko po yung dugo. Halos kalahati po yung naipon. Sobrang dami po. Sarap inumin. Minsan, umuwi na lang ako bigla sa trabaho. Kasi nahihiya na po ako eh. Kasi hindi na normal yung dinudugo ako eh. Baka malaman pa ng iba. Matukso pa ako. May isa pang nilinaw si Buboy. Kung sa babae, sa pribadong ari lumalabas ang regla, ang kay Buboy, Sa puwet ko po, hanggang nakilala ni Buboy ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Pero inilihim niya sa kanyang nobya ang problema. pag meron ako, hindi na ako lumalabas talaga. Pero ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag dahil sa ikalawang taon ng kanilang relasyon. Nakita niya po yung brief ko may dugo. Sabi niya, bakit may dugo to? Sabi ko, ewan ko. Hindi ko alam. Baka pumutok yung tigyawat ko sa puwet. Hanggang napadalas na raw na makita ng kanyang kinakasama ang mantsa sa kanyang underwear. Sabi niya, baka may sakit ka na. Sabi ko, baka nga. Pero sa huli, duguan pa rin ang puso ni Buboy dahil matapos ang 4 na taong relasyon. Iniwan niya din ako kasi lahat ng napkin na binibili niya. Ako ang nakakaubos eh. Mula noon, natakot na siyang muling umibig. Baka mamaya malaman pa nila na nagkakaroon ako ng rigla. Tinago ko na lang. Nasasaktan na lang po ako. Hindi ko naman po ginusto to eh. Kung may isang bagay na pinapangarap si Buboy, yan ay ang makabuo ng sarili niyang pamilya. Dahil kapos sa pera, ni minsan hindi pa raw siya nakapagpa-check up. Sana makapagpa-check up na din po ako para malaman ko kung anong dapat gamitin. Whisper with wings ba o Moody's? Dahil sa mga sintomas na naramdaman ni Buboy sa araw na naroon ang aming team, bago siya ipa-check up, ipina-swab test o RT-PCR muna namin siya. Ang resulta ng test, negative. At saka palang isinama si Buboy sa mga doktor. Ano bang nararamdaman mo? Bakit mo tinatanong? Ayon sa initial check-up, Pwede pong almoranas lang. Pwede ring marami ring siyang sakit na hindi natin nalalaman. O trippings niya lang to para sumigat siya, di ba? Hindi natin alam. Yung ultrasound naman na nakita natin, wala po tayo nakitang matres. Ang nakita ko po doon ay isang bote ng Red Doors at bote ng gin. Imbis na inumin niya yung alak, nilunok niya yung mga bote.
Dok, anong ipapaya mo sa aking sakit? Bali Utoy, bibigyan na lang kita ng reseta, ha? Iinumin mo to 10 times a day, ha? Huwag mong kakalimutang inumin to. It's a prank! Yo! Shout out po kay sa mga tropa ko doon sa Masbate, si Jobert Tagalog, saka si Gisa Cabonegro, at sa mga katropa ko sa Cebu na si Julius Punay, at saka mga kaibigan ko, mga kaklase ko dyan. At palagi nyo akong i-subscribe, i-like, at mag-share kayo palagi sa aking YouTube channel. At shout out sa mga tao dyan na nagsuporta sa aming YouTube channel, at maraming salamat po. Thank you po. Yo! Shoutout nga pala kay Dada, kay Nono, pati kay Liam. Shoutout pala sa mga taga-Pascat, lalo na dun sa ruta ko sa Enlilo, Bacolod. Shoutout sa kapitan ko. At sa second engineer namin. Bago matapos ang aking video, magjo-joke muna tayo. Para sana magugustuhan nyo tong joke ko. Anong tawag sa isda na pwede mong isulat? Idi, lapis! Anong hayop ang madalas mauntog? Idi, dog! Anong hayop ang pangit? Idi, ikaw! Anong mangyari sa isda pag hinati mo sa gitna? Idi, to na! Anong sabi ng dagat sa isa pang dagat? Web ka naman dyan! Anong tawag sa grupo ng mga pusa? Idi, pangkat! Anong sabi ng kilay sa kabilang kilay? Idi, hi bro! Isipin nyo naman, maliliit pa kami nung nasa kumbento. Kaya isipin man namin, hindi namin maiisip dahil wala kaming isip. Ang gulo ng isip ko,